Sa inyo sila sa likodan. Okay na daw po. Brothers and sisters in the Lord, sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iba't ibang dako ng daigdig, iba't ibang bansa, nandito naman tayo ulit sa ating gabi-gabing programa sa pagpapalalim sa ating katolikong pananampalataya. At tayo ay mapalad dahil pinadalhan tayo sa mga Panginoong Diyos ng mga lingkod niya na mga nanindigan para sa katuwiran at sa katotohanan upang ipaglaban ang simbahang katolikong itinatag ng ating Panginoon. Nandito kasama natin ngayon si Brother Melchor Manalili sa In Defense of the Truth, and also thank you Brother Mil sa papunta mo, and Brother Sain Aguilon from Born Again, converted to the Catholic Church. Then kasama ko rin si Brother Adrian Milag, sa Katoliko ako na dito ngayon. Thank you Brother Adrian, at si Brother Dinmar Santiago from Seventh-day Adventist Catholic Church convert. Brother Bin Agabin, isang Catholic Spirit Defender na matagal na naglingkod sa Panginoon. Itong kanilang pagpunta dito ay napakalaking bagay sa akin na nagbigay sa akin ng encouragement, inspiration para magpapatuloy na manindigan sa katotohanan. Wala tayong ibang hinahangad kundi ang mga tao ay magkaroon ng realization sa katotohanan at magbalik loob sa simbahang Katoliko. Sa ating pag-umpisa, awitan natin ng parangal ang ating mahal na Birhen Maria sa kaniyang pagmahal at pag-alaga sa ating tagapagligtas, yung kaniyang pagpunta sa Ehipto kasama ni Saint Joseph, ang kanilang kahirapan. Pasalamatan natin ang inay ng ating Panginoong Kristo na tinanggap niya ang responsibilidad upang kaniyang gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa ating kaligtasan. Sa gabing ito, sa ating pag-umpisa, awitin natin ang awit para kay Mama Mary, ang The Stella Maris. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung itong aming paglalaya, inabot na pagkabagaba, naway mapadaagan ka, hinirang na tala na umaga. Kahit kalunman ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Niunos ang bigati at kadiliman na gabi. Maria sa puso inuman, ika'y talagang kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamalil, inang sinta, inang ginigiling. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming ina, naway maging hantungan, pinanamimiti ka, Maria.
sinta, inang ginigiling. Maria sa puso ni numan, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali. Inang sinta, inang ginigiling. Inang sinta, inang ginigiling. Inang sinta, inang ginigiling. As we remember the lives of the innocents who was offered as a sacrificial offering so that Jesus would accomplish the mission of dying on the cross for our salvation. At this moment, brothers and sisters, let us invite the Holy Spirit to come to us as we together sing, "Come Holy Spirit, I need you." Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with
Father, for this wonderful evening that you allowed us to gather together because of you and because of your love to each one of us. Open our hearts and mind as we listen to your word. In the mighty name of Jesus, with the intercession of Mama Mary, amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya sa mga pantas, kaya't pinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahon sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon natutupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at malakas na panaghoy. Tinangisa ni Raquel ang kaniyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka Panginoong Panginoon. Jesucristo. Brothers and sisters, mayroong isang tao na a person who did not experience the real joy of Christmas, and walang iba ang taong ito na hindi naka-experience sa totoong kaligayahan sa unang Paskong nangyari sa ating daigdig dahil sa kanyang kasakiman sa kapangyarihan. Alam niya na isinilang na ang hari sa mga Hudyo sa buong Israel, at hindi lang sa buong Israel kundi sa buong daigdig ang ating Panginoon sa Kristo, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang ating Panginoon na magiging hari kahalili sa Kanya. Kaya sa kasakiman ng kapangyarihan, nagawa niya ang pagpatay sa mga inusinting mga bata dahil hindi siya gusto na may ibang maghahari maliban sa Kanya. Kaya in the first Christmas celebration, this person did not recognize the true joy of Christmas because he is not willing to that Jesus Christ will sit down at his heart to be the king of the Jewish people, of all the individual who lives in this planet Earth. Kaya dahil sa mga ganyang pangyayari, ang kasakiman sometimes magdulot ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan, magiging biktima ang mga inosente sa dahilan na hindi kaya nating bitiwan ang posisyon na ating hawakan. Ito rin ay nangyari sa ating kapanahunan ngayon, na dahil sa mga kasakiman, mga kapatid, gawin ang lahat ng mga diskarte para lang manatili sa posisyon, kahit na hindi na panahon niya na siya ang mauupo sa posisyon na yan. Kaya ang ating buhay sa mundong ito ay hindi tayo ang may-ari sa posisyon o sa mga kayamanang na ipinagkaloob sa Diyos sa atin, mga brothers and sisters. We appear and anytime we disappear. We do not own anything. Anytime we will move out from this planet Earth. Kaya ito ang ating mensahe sa gabing ito, na anuman ang pinagkaloob sa atin na mga privilege, mga kapangyarihan, pasalamatan natin ang Diyos na binigay niya sa atin, at kung panahon na, ibigay natin sa Panginoon ang kanyang kalooban ng ating susundin na si Kristo para ma-experience natin ang totoong kaligayahan sa Pasko. Will allow Jesus to be the King and Lord of our lives. So ito ang ating pagninilay ngayon, at sa aking mga bisita na naparito ngayon, maghingi ako sa kanila ng kasi birthday ko man, maghingi rin ako sa kanila ng birthday gift. Pero ang birthday gift na ito ay very simple na ating hingiin sa kanila. Very simple question na magbigay lang sila ng 2 at 3 dahilan. Paano ba nila ito ang gusto nating mapakinggan mula sa kanilang puso at sa kanilang bibig? Paano ba nila nasiguro na ang simbahang Katoliko ay ito talaga ang simbahang itinatag ng Panginoon? Very simple question, at ito ang ating pamasko na gusto nating mapakinggan mula sa kanila. Paano nila nasiguro na ang Katolikong simbahan ay siyang simbahang itinatag ng ating Panginoon sa Kristo? Ang una nating pasalitain si Brother Sain Aguilon from Born Again to Catholic. Brother Sain, ano ba ang pwede ka ba makabigay ng 2 o 3 dahilan sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay? Bakit kayo dyan naglingkod sa Panginoon bilang born again, ngunit na desisyonan mong magbalik loob ka simbahang Katoliko? Ano ba ang mga dahilan na maibahagi mo sa ating mga tagapakinig? Paano mo nasiguro na ang Katolikong simbahan ay ito talaga ang simbahang itinatag ng Panginoon? Brother Sain, pakinggan ka namin. So, ayun po mga kapatid, the first thing po na
mapapatunayan ko na ang simbahang Katolika ang tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoon because of the communion of saints. Communion ng mga santo sa simbahan. Ang mga santo ay hindi lamang dito sa lupa, kundi pati na rin sa langit. Makikita mo sa tradisyon ng ating simbahan na may kaugnayan tayo sa isa't isa. Even when you are in heaven or in earth in purgatory. Kasi makikita natin na dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon ay nagkabuklod-buklod tayo. So, doon ang patunay ko na Catholic Church ang tinatag ng ating Panginoon kasi doon mismo sa Communion of Saints. And also, one of the reason na nanumbalik talaga ako sa Catholic Church is because of that communion. Na before, ang Communion of Saints ang pinaka-nahirapan ako tanggapin na doktrina ng ating simbahan. But ito pala, ang Communion of Saints, ito pala ang magpapalalim pa sa aking pananampalataya bilang isang Katoliko. Imagine po ninyo na yung tayong mga nabubuhay dito, yung mga taong nagsastrive to be holy, nagsastrive na magiging saint. Imagine lang ninyo na may mga kaibigan tayo sa langit na nagpe-pray at nag-cheer sa atin na go, kaya mo yan din yan na maging holy kagaya namin. So, makikita natin na there is a communion of saints. And also, tinutulungan na ma-purify ang kanilang mga souls in order na mapunta din sila sa heaven. And also, Brother Noe, ang pangalawa naman is yung Sacrament of the Holy Eucharist. Sapagkat ito lang ang simbahan na nakakatikim or nakaka-receive ng divinity, ng holiness, ng body and blood ng ating Panginoon. And also, the solemnity sa Catholic Church ay hindi po nawawala. So, ayan po ang aking patunay na ang simbahang Katolika po ang totoong simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Sapagkat wala na po tayong makikitang simbahan na may ganoong tradisyon, may ganoong doktrina. Amen. Yan po. Salamat, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, tanungin natin si Brother Bin Agabin, isang Catholic faith defender na matagal na naglilingkod sa Panginoon. Siguro na ang simbahang Katoliko talaga ang itinatag ng ating Panginoon. Ayan. So, I would like to take the opportunity po na makasama sa isang round table na ganito na napakagagaling na mensahero ng ating Panginoon. Unang-una po siguro in a short span kasi marami po kami dito at alam ko po mabubusog kayo ngayon. Ang bihirang pagkakataon na maimbitahan po sa ganitong table na makasama niyo po yung mga dakilang manananggaw ng simbahan. Ang una ko po bro, kasi ako po bro Noe personally, muntik akong maging kaanib ng isang simbahang tinatawag na iglesia na mababasa sa Roma 16:16. So, technically, ang una ko pong naging basihan kung paanong naging Catholic Church ang tunay, Biblia. Why? The Catholic Church existed 400 years ago before any written form of the New Testament. So, yan po ako naging critical. They are attacking us using the Bible. Then, when I discovered that the Catholic Church existed before any formation of the New Testament, dun po naging critical yun sa akin. Ibig sabihin, yung ina-argument nyo sa amin na paggamit nyo ng Biblia is nonsensical. Meaning, ina-atake nyo kami, walang purgatorio, wala yung mga doktrina, pero in the first sense, kami pala ang bumuo nito. So meaning, kami ang bumuo, kami ang may karapatang mag-explain. Amin to. Bakit? Po ba? Amen. Pangalawa, yung mga sinners. Why? It always reminds me to be humble. God condescended. Ibig sabihin, bumaba dito ang Diyos para ipahayag. Ang Catholic Church, itong inire-remind sa akin na may sinners, may saints. We always strive to be holy because God says, Jesus Christ says in Matthew 5 verse 48, be holy as my heavenly Father is holy. The Bible, and then the sinners, and mercy of God. Lastly, yung aking napagtanto-tanto is kasaysayan. No one can break the history. Wala pong pwedeng mag-erase niyan, walang pwedeng mag-manipulate niyan. Yun yung isa pong tatlong yan, sa mga sense na yan na pag-aaral ko po, almost magpi-15 years na rin.
na pag-apologetics, hindi po mahirap ipagtanggol ang Catholic Church. Kailangan mo lang go deeper. Maraming mga taong gaya nito na kailangan mo lang kausapin. At higit sa lahat po ang payo ko, maging matyagang mag-aral. Hindi po spoon feeding. Meron na po mga computer ngayon, internet, Google, madali na pong mahanap. At ito po mga vloggers po, itong mga ito. So kami naman po ang Team Payaman. Sana all. And yun po, Brother Noe, yung aking mai-share ngayong gabi Yun ito. po, Brother Ben. Palakpakan din ang Panginoon. Ngayon, tanungin natin ang si Brother Dinmar Santiago. Nandito siya ngayon eh. Bakit ba siya bumalik? Na doon naman siya sa simbahang sa Seventh Day Adventist na mabait naman doon. Bakit iniwanan ka niya? No? Ano ba ang maibigay, may share mo sa amin, sa ating mga tagapakinig? Na siguro kayo na ang simbahang Katoliko ay simbahang itinatag ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod, kaibigan kay Kristo, Brother Denmar Santiago ng GSA Healing Online. At bago po ako magsalita, Brother Noe, at sagutin ang inyong tanong, ay ipagpahintulot nyo na aking batiin yung aking mga kaibigan dyan sa CFD Team Marikina, kay Brother Frol, no? At kay Brother Lester at kay Brother Noah, no? At pati dyan sa ating mga kaibigan dyan sa servant communities and Pache missionaries. So Brother Noe, papaano ko po patutunayan na ang tunay na iglesia ay ang Catholic Church? Yes. Unang-una, hindi ko naman po kailangan patunayan pa. Bakit? Kasi ito na po talaga yung totoo eh. Kahit ano pa i-defend natin, ito na yung totoo. Daya. Kahit ano pang sabihin ng mga Protestant, kahit ano pang iyak nila dyan, wala na eh, ito na talaga tunay. Pero in the sake sa ating pag-aaral, mga minamahal, ay patunayan natin na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na iglesia. Ang unang dahilan ay ang paggalang sa magulang. Bakit? Tandaan po natin na si John the Beloved ang pinakahuling apostol na namatay sa mga apostol. No? Sa kanyang buhay ay ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon Kristo ang ating mahal na ina. No? So, walang ibang samahan o pangkating relihiyon na gumagalang at rumirespeto at nagpaparangal sa ating mahal na ina. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Kaya yung iba, nagtitiwalag pa ng ina, ng kapatid, no? Walang galang eh. Oh? So, yung paggalang at pag-ibig sa magulang, ito ay isang tanda ng tunay na iglesia. No? Kasi ito yung pagtupad sa utos ng Diyos. Kasi nga Brother Noe, sabi nga doon sa greatest commandments, love your God and love your fellow as yourself. Amen. So mamahalin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang utos na mahalin mo ang iyong kapwa. Yung magulang mo ay kapwa mo, ibigin mo ang iyong mga mahal. No? So, kung hindi sila susunod doon, Brother Noe, hindi sila tunay. Ikalawang dahilan, no? Ang ikalawang dahilan, mga minamahal, ay ang araw ng linggo. Pangilin natin ang araw ng linggo, sabi nila gusto nila Sabado. Para naman silang mahudyo. Ang sabi doon pakinggan ninyo ito, mga anak ni Israel. Hindi naman sinabi, mga anak kayo ni Jose Rizal. Hindi sinabing ganon. No? So, mga minamahal, ang araw po ng linggo ay ito po yung araw kung saan nagkaroon tayo ng bagong pag-asa sa Panginoon. Bakit? Dahil muling nabuhay ang Panginoon sa unang araw ng Sanlinggo. Na yun ay linggo. Kaya po, napakahalaga para sa aming mga Katoliko na alalahanin ang ating Panginoon Kristo sa papaanong paparaan po. No? Ito ay sa paraan ng breaking of the bread sa Acts chapter 20 verse 7. So napakahalaga na alalahanin natin ang Panginoon sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng breaking of the bread. So ikatlong dahilan na ang tunay na iglesia ay ang simbahang Katolika. Walang iba kundi si San Pedro. Bakit? Ito, pagka may nakaharap tayo Protestante, Brother Noe, at mga kasama, at mga minamahal, no? Tanungin natin sila,
ayon sa inyong history. O sa history na lang. Sa encyclopedia, sa dictionary, at sa kung ano-ano pag standard references. Sino ang nagtatag ng yung iglesia? Kasi ayoko nang i-insist na ang tunay na iglesia nagsimula kay San Pedro. Forget about it kasi totoo yun. Hindi mabubura sa history. Pero kung gusto nyo malaman mga minamahal in a friendly way at mas madali na paraan para matanggap ninyo ang Catholic Church na siyang tinatag ng ating Panginoon Kristo, sagutin nyo yung tanong. Ayon sa kasaysayan, sino ang nagtatag ng yung sekta? Pag nasagot nyo yan, sure ako, malalaman ninyo kung sino yung founder ninyo at alin yung tunay na iglesia ang itinayo ng ating Panginoon sa Kristo. Ayan. Pangatlo. Pangatlo na po yun, brother Luan. Palakpakan din sa Brother Dilmar. Thank you po sa iyong sharing. Ngayon, mga kapatid, ang ating isang magiting at na ating isang kapatid na dapat tularan, na mataas ang pasensya. Kasi yun ang nakita ko sa kanya, na kung mayroong mga sharing sa pananampalatayang Katoliko, hindi niya dinidibdib yung mga masamang word. Kaya yun ang nakita kong dapat tularan sa kay Brother Mel. So, nagpasalamat din ako nakabisita siya ngayon. Hindi ko inaakala, nag-try lang kami kaina pag sabi ko kay Brother Jonathan na, Brother Joe, i-communicate mo si Brother Mel. And then, wala, basta ako nag-pray lang at ngayon dumating siya, tuwang-tuwa ako. Gusto natin malaman mula sa kanyang puso, bakit sigurado siya na ang Katolikong simbahan, ito talaga ang simbang itinatag ng ating Panginoon. Amen. So, Palakpakan na natin. magandang gabi sa lahat ng mga viewer, lalo na sa page at saka sa YouTube channel ni Brother Noe, no? Isang malaking pagkakataon na tayong lahat ay na-imbitahan dito upang pagnilay-nilayan ng ating pananampalataya bilang tagapagtanggol ng Simbahang Katoliko. So unang-una, paano natin matitiyak na tayo ay nasa tunay na church? Unang-una, doon sa sinabi natin, mayroon tayong tinatawag na authority, no? Amen. Authority. Kahit na ang pangalan mo ng yung sekta ay nasa Biblia, kung wala ka namang authority na pinagmulan, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ang tunay na Sakit church. naman nun. Authority muna ang ating titingnan. Kaninong authority? Sa ating Panginoong Hesukristo. Sino, kanino ibinigay yung authority? Di ba? Doon sa mga apostol, lalo na kay Peter, di ba? I will give you the keys of heaven, di ba? At ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan, di ba? Ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Doon natin makikita na kinakailangan mayroon ding apostolic succession. Yes. Kung ang iyong reliyon na kinakainaban, nandiyan man na sa Biblia ang kanyang pangalan, wala namang apostolic succession, questionable pa rin. Di ba? Amen. Doon natin Amen. makikita. Another, na pagkakakilanlan, kung ang iyong pananampalataya o ang iyong reliyon na kinabibilangan, nasa Biblia nga doon, pero wala namang marka. Paano mo, di ba? Hindi po nakikita ang tunay na church doon sa pangalan, kung hindi sa marka. Amen. Di ba? Ito ay isa, Holy, Catholic, and Apostolic. Amen. Kaya nga sabi ni San Pablo, di ba? Kayo ay itinayo sa saligan ng mga apostol. Kung ikaw ay walang apostolic succession at ikaw ay sa mga tao lamang na lumitaw ilang daang taon na at walang connection sa mga apostol, nangangahulugan lang na hindi ka talaga tunay, nakadikit doon sa puno. Amen. Kumbaga ikaw ay puno na nabali yung sanga, kayo yung sanga na nabali. Parang ganito lang yan. Yung walis tingting na pag nabunot yan, nagkakalasog-lasog yan. Pero nananatili pa rin mayroong nakabandel, no? Yes. Nag-iisa, no? Amen. Sila yung mga walis tingting na nabunot. Ang kinakailangan natin ibalik doon para maging isang simbahan. Okay. Ngayon, another, paano natin makikilala na itong simbahang Katoliko ay tunay na simbahan? Unang-una, ang simbahan, ang produkto niya ay Biblia, no? Amen. Amen. Without the church, there is no Bible. Because the Bible is the product of the church. Amen. Amen. Pangalawa, ang Biblia, ang nag-compile niyan, ang naglagay ng mga verses, chapter, ay simbahang Katoliko. Amen. Mga Amen. obispo ng ating simbahan.
at ang nagkanon din ng Biblia na kanilang ginagamit ay simbahan pa rin. Di ba? So nasaan sila doon? Mababasa man ang pangalan mo sa Biblia, pero wala ka namang connection doon sa talata na ginagamit mo na patungkol sa inyo yan. Amen. Di ba? Amen. Madaling mag-claim na ikaw ay true church, pero mahirap patunayan sa pamamagitan ng Biblia at ng mga reference. Ayan, no? Then, second, kinakailangan para malaman natin ang tunay na simbahan, mag-aral tayo, gaya na sinabi ng ating kaibigan at kapananampalataya si Brother Ben, mag-aral tayo, no? Lalo-lalo na yung CCC, no? Para hindi tayo magsisi, no? Kasi maraming mga Katoliko na Hello, Brother Mel. yan, no? Marami. Mag-aral tayo ng CCC. Magka-rhyme yan, ha? Yes, para hindi tayo magsisi. Maganda Dahil yan. sa ating CCC, nandiyan yung mga aral, doktrina ng ating simbahan. Yung tinatawag nating Magisterium of the Church. Amen. Okay, dapat aaralin natin dyan. Another, paano natin mapapatunayan? Sa pamamagitan din ng yung ating sinasabing pagpapalalim sa ating pananampalataya. Amen. Sabi nga ng ating kaibigang si Brother Ben, naparito ang Diyos hindi sa mga banal kundi sa mga makasalanan. Inaakasuhan tayo mga Katoliko, mga makasalanan. Sabi ni Jesus, naparito ako para sa mga kasalanan. Hindi para sa mga Katoliko. Amen. Tama ba? Amen, amen. Amen. Para sa atin. Amen. Di ba? Sabi ni Jesus, naparito ako para sa mga makasalanan. Lagi yan tayong yung pinapato sinasabi, nila, eh. lagi yung mga Katoliko makasalanan. Ay, sabi sa Kristo. Amen, Hindi amen. sa kanila. Doon natin malalaman na tayo ang pinuntahan ni Kristo, hindi sila. Dahil Amen. tayo, aminado tayo, no? Ang ating simbahan ay ospital ng mga makasalanan sa spiritual at physical, no? Kaya nga ito nga ang simbahan natin ang nangangalaga diyan. Then lastly, sa ikatlong pagkakataon, paano natin mapapatunayan na tayo ay nasa tunay na church? Hinubog na ng panahon ang simbahan, no? Hinubog na. Maraming mga persecution na ang pinagdaanan nito. Amen. Marami ng bagyo ang dumaan dito. Marami nang nagbuwis at nagpadanak ng dugo para ang simbahan natin ay magpatuloy. Pero ang pangako ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Merong mga religion na nung una nung tumagal ang tumagal, unti-unting nalalagasan. Pero ang simbahan sa pagsulong ng panahon, patuloy ding sumusunod ang simbahan kung paano ito, gaya ng sinabi ni Jesus, ang butil ng musasa kapag itinanim nagiging parang punong kahoy. Amen. At ang lahat ng mga ibon na kapamumuga dito, yan ang simbahang Katoliko. Amen. Amen. Pakpakan. Amen. Salamat po. At diyan natin makita mga kapatid ang matibay na katunayan na ito talagang simbang itinatag ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ngayon, the last but not the least, tanungin natin ang isang gwapo dito sa ating kasi kailangan tayong mag-attend sa kasal niya next year. Ngayon, paano mo ba na siguro, Brother Adrian, na ang simbahang Katoliko ay siya talaga ang simbahang itinatag ng Panginoon. Gusto naming malaman mula sa iyong puso na sa ating mga tagapakinig, bakit sigurado talaga tayo? Palakpakan muna natin. Salamat po again sa opportunity na binigay mo, bro, at nakasama ko yung mga lodi na mga dito. So, unang dahilan, actually sinabi niyo na lahat, parang wala na akong pero unang dahilan kasi nandito kayo. Amen. Amen. Hindi kayo Katoliko, di ba? I mean, ako hindi naman ako ganun kabihasa pa talaga sa ganun Bible. I mean, I'm still learning. Pero kayo, nandun na kayo, nandun yung level niyo eh. Alam niyo na lahat. And yet, pinili niyo yung simbahang Katoliko. Ibig sabihin, parang, di ba, parang common sense naman. Bakit itong magagaling, matatalinong tao na to, di ba? Ito, skata ng Pilipinas. Wow. Steve Ray, di ba? Pero kung titignan natin, ang daming mga big fish na lumilipat ng Katoliko. So, titignan,
common sense lang, bakit sila lumilipat? Ano nalaman nila? Ano nakita nila? So, parang kung ikaw ay isang ibang religion, ano bang parang tatanungin mo, ano ba yung alam ko na hindi alam nito? Di ba? I mean, mas marami pa siyang nalalaman sa'yo, pero yet pinili niya si Simbahang Katolik. So, minsan, hindi mo na kailangan magbasa pa ng Biblia. Common sense, titignan mo lang Bakit, di ba, kung meron kang sobrang gagaling na tao. And second is, siguro yung sa authority nga yung sinasabi ni Brother Melchor, pagdating sa exorcism and deliverance. Amen. And lately meron akong nabalitaan, actually matagal na to, na may isang bahay daw na infested ng demonic talaga. Nagpapunta ng pastor. Nag-deliverance, nag-exorcism doon. Pag-uwi daw ng pastor, namatay. Hindi kinaya. So, malakas yung namatay yung laban, pastor daw. So, doon pala makikita mo na wala silang authority na magpalayas ng demonyo kasi ang demonyo mayabang. Sabi ni Father Nonet, kung ikaw mag-iisip ka ng pinakamayabang dito sa mundo na nilalang, sa tingin mo ba papadaig yan sa'yo? Di ba? How much pa kaya si Lucifer? Yan yung number 1 na pinakamayabang. Tapos mayabang susunod sa kapwa mayabang. Di ba? Kaya kung makikita mo yung mga pare na nandun talaga yung authority binigay na kahit na hindi naman parang inisip mo, kaya ba magpalayas ni Father ng demonyo? Parang hindi naman. Parang malambot si Father. Parang may nabalita pa nga ako, dati may exorcist priest na parang medyo bisexual siya. Sinabi sa kanya ng demon, ba't ko papalisin? Bading ka naman. Hindi kita papalisin dahil bading ako, papaalisin kita dahil sa ngalan ni Jesus. Amen. So, umalis yung demonyo. So, doon palang kitang-kita mo na may authority talaga. Amen. Na yun yung isa sa ministry ni Jesus, di ba? Yung magpalayas ng demonyo. Yes, exorcism. And number 3 is yung mga apparition, si Mama Mary. Diba? I mean, yung Fatima, yung Guadalupe, wala nang pwedeng magpaliwanag dyan Diba? Documented talaga. Talagang even science, hindi nila mapaliwanag paano nangyari yun. And itong mga pagpapakita ni Mama Mary, di sana sinabi ni Mama Mary, kulto yung Katoliko, wag na kayo dito. Wag kayo susunod sa Papa, di ba? Siyempre, di ba, si Mama Mary nga siya yung number 1 disciple. Siya yung kauna-unang naging disciple ni Jesus. Amen. Siyempre, ang concern niya palagi ni Mama Mary is ilapitay sa anak niya. So, kung hindi to founded by Jesus Christ, si Mama Mary unang-una. Yung nanay, di ba, concern yan kung nakikita niya mapapahamak. Kumbaga may ina. Di ba? Kung mapapahamak yung anak niya, sasabihin mo ba, uy, mali yan, di ba? Sasabihin ng mga nanay, mali yan. Kung alam ng nanay na mapapahamak, siya mismo, magbabaw, huwag kang pumunta dyan. Sa mga club, sa mga bisyo. Sa kulto na yan, di ba? So, yun, kung tinalikuran to ng mga apostles, yung simbahan natin, yung mga dating early Christian, di sana sira na yung simbahang Katoliko. Yes. So, yun lang yung sa Maraming salamat, Brother Adrian. Palakpakan din ang Panginoon. May isa pong kasamang pastor noon na dahil magaling siya mag-preaching, inordina siya. Pero ang grado niya grade 3 lang. So ang kasama niya si isang American missionaries, nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya palagi siyang sama-sama doon. Sinusundan niya ang English sa Amerikano. In the name of Jesus, Satan, get out! So ngayon, ginagaya-gaya niya. In the name of Jesus, Satan, get out! Biglang umuwi sa Amerika. So ngayon siya ang naiwan doon sa Miguelanilla, Cebu. Kaya siya pa rin ang hinahanap sa mga tao kasi siya ang nakita nagsama-sama sa American missionary. Yung mayroon ng sinaniban, doon na siya. Sumigaw siya, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus, Satan, get out. Sumigaw siya. Parang napabilib ang mga tao sa sigaw niya. Hindi niya alam kung ano yung mga meaning sa English word. At sumigaw siya ulit ng malakas, Jesus!
get out! Sabi ng yung people na yun, kasama niya, Pastor, mali yung sinabi mo. Bakit? Anong mali? Saan mali siya? Yung Jesus get out siya. Bakit? Anong ibig sabihin sa Jesus get out? Siya, ang ibig sabihin yan, layas ka Jesus, and pinalayas mo si Jesus, talaga? Sumigaw siya ulit, Jesus! Balik! Balik! Tinanggalan siya ng lisensya sa nationality kasi napahiya daw siya. Ang busy sa tanas ang pinalaya si Jesus. Dinisiplina ng 7 months. Pagbalik ko sa Cebu, hinanap ko sa Manila, hindi ko na makita kung saan aking kasama pastor. Nagiging Kaya siya yung pinalaya. magaling kami mga pastor. Siya palagi ang topiko pag papasok na siya, nandito na si Jesus Gitao. Kaya nga ang exorcism, kailangan yon, mayroon talaga tayong authority sa bisya. Amen. Kasi ang kalaban mo ang demonyo. Sinong nagbigay ng authority, yun ang kalabanin sa demonyo. Kasi ikaw, instrumento ka man lang, binigyan ka ng authority, ang bishop. Ngayon, puntahan niya ang bishop, hindi matamaan ang bishop kasi fullness of the priesthood na sa kanya. Kaya siguraduhin natin ang authority. Wag tayong palayas-palayas dyan, baka sisigaw tayo pareho sa kasama kong pastor, Jesus! Pastor, mali yung sinabi mo sa... Bakit? Saang mali? May mali ba dyan? Sabi niya, mali yung sinabi mo kasi ang ibig... Bakit? Anong ibig sabihin sa Jesus get out? Ang ibig sabihin sa Jesus get out, layas Jesus. Talaga? Sigaw siya, Jesus! Balik! Hindi pa na-record yan. Sana i-record ko sana eh. And then, sa akin naman, bilang kapatid ninyo, nakita ko bilang pastor na yung ang una ko nakita sa Katoliko at sa kinumpir ko sa aking mga members noon, kasi yung mga namamatay na mga membro ko noon, parang hindi, parang struggle ang mukha nila. So pinag-isipan ko yun ba? Then tinignan ko yung mga Catholic na kinuha sa Panginoon, very peaceful, lalo na pa yung makatanggap sa Last Sacrament. Parang lang sila natulog. Then tinignan ko yun, doon ako nag-isip-isip, bakit kaya din, yung si Papa, kasi aking Papa preacher din, magpunta kami sa yung mga malapit ng mamatay, wala man kami sacrament of anointing. So ang palagi ko marinig kay Papa, magsabi, Brad, tayo ay mamatay man, tanggapin mo nilang Brad na mamatay talaga tayo. Yung nag-agaw buhay, magsabi lang, oh God. Yan. Kasi wala kami sacrament of anointing. Pero yung sa Katoliko, tingnan ko napakaganda. Sabi sa Katekism, sabi ni Brother Mel na mag-aral tayo sa Katekism para hindi tayo magsisi sa Katekism, para hindi tayo magsisi. Nabasa ko doon sa Katekism, napakaganda na for the last time, according to the Catechism number 1020, for the last time, the Church will speak Christ's words of pardon and absolution over the dying Christian, and seal him for the last time the strengthening anointing, and give him the body of Christ in viaticum as nourishment of the journey, and the Church through the priest will speak the gentle assurance. Go forth, faithful Christian from this world, in the name of the Father who created you, in the name of the Son who died for you, in the name of the Holy Spirit who was poured for you. Go forth, faithful Christian. May you have peace this day. May your home be with God in Zion, together with Mary, Joseph, and all the angels and saints. And may the Blessed Virgin Mary, and may you return to your Creator who formed you from the dust of the earth. And may the Blessed Virgin Mary and all the saints will come to meet you as you go forth from this life. May you see your Redeemer face to face. Amen. Naisip ko, ang sarap mamatay kung marinig ko yan. Kung hindi mo yan marinig, parang siyak ang pagkamatay mo.
Kaya yung mga itsura nila, di Oh, ba? Ikaw ba, Yung- kung pastor ka, yung- nakikita mo yung... nakita ko yun din kasi, and then, mayroong mga kasama. Wala kaming bas-bas eh. Sabihan ka na, sabihan ka na, nandyan sa Biblia, Hebrewano 9:27, na mamatay tayong lahat. Kaya tanggapin lang din na mamatay tayo. Parang gusto mo lang sabihan ba na, mamatay ka na lang. Theatrical. Yung aking tatay, kasi wala kaming formal na guide eh. Paano isabi? So, di nakita ko yung kasama sa aking tatay na napagnilayan ko, bakit hindi man ako natakot sa aking conversion. Pero nakita ko yung makasama sa aking tatay na nagmartilyo sa mga larawan. Ang tagal mamatay, tag 1 month, buhay pa. Then pagkatapos, balat, and then buhay pa. Then parang binigyan sila sa Panginoon ng pagkakataon na magsisi sa kanilang pagsunog sa mga larawan ni Mama Mary at sa mga santo. Yun ang nakita ko. Then tinignan ko yung mga Katoliko na namatay. Peaceful man doon sa ano? Yung nabasa ko ang katekism, doon ko naintindihan. Sino namang hindi peaceful, marinig mo yun na, go forth, peaceful Christian. May you have peace this day. May your home be with God in Zion, together with Mary, Joseph, and all the angels. Para kang pinahanda ka na babalik sa Panginoon. And may you return to your Creator who formed you from the dust of the earth. And may the Blessed Virgin Mary and all the saints will come to meet you as you go forth from this life. Then nakita ko na, Lord, sasalubong ba si Mama Mary sa akin na minartilyo ko man ang kanyang mga larawan? Nakatanong ako niyan, Brother Mel, no? Parang duda ako, hindi niya ako salubungin kasi pinampas ko martilyo ang mga larawan niya sa Sipo. Baka tanggihan ni Mama Mary, magsabi si Mama Mary kay Jesus, anak, hindi lang ako magsalubong sa pasto na yan kasi larawan ko palang minartilyo na, delikado ako makita dito. Martilyo na ang larawan ng personal pa kaya. Then naisip ko, para akong sira ang isip, naisip ko yung baka mag-suggest si Mama Mary kay Jesus na hindi talaga ako magsalubong sa pasto na yan kasi mga larawan ko minartilyo. Ano na lang kayo kung makita ang personal. Ang suggestion ko sa iyo, si Judas na nagpasalubong. Di pala sa langit yun. Oo. Pagpunta. Then ang reaction ni Judas sabi, welcome to the club. Gawin ko kayong coordinator sa mga Judas. Ang galing mo manira ng larawan. Bigyan ko kayo ng executive appointment. Ikaw na ang coordinator sa mga Uda sa Cebu. Kaya, para akong sira ulo noon, yung pastor pa ako naisipan ko yan. Bakit ba pumasok ito sa isip ko yung mga bagay na ganon? Pumasok na mga ganon. Lord, baka si Judas ang sasalubong sa akin. Kailangan ako magpabinyag agad sa Katolikong simbahan para siguradong si Mama Mary ang sasalubong sa akin. Amen. Kaya doon ako na parang tatawa naman ako din, iiyak, tatawa, iiyak. Kaya sabi ng mga kasama kong mga noon sa born again, parang nasiraan ang ulo sa si Pastor. Sabi ko, ano ba ito pumasok sa aking isip na tama, no? Paano ako papasukin sa langit sa Panginoon na inaway ko ang kanyang nanay? Baka makipag-usap si Jesus sa akin na tika mo na ha, walang problema ang pagpasok sa langit kasi tinanggap mo ako na Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Makapasok ka, pero mag-usap muna tayo, bakit ginanyan mo ang aking mga larawan sa aking anay? Baka delikado, baka habulin mo doon. Para kung sira ulo mag-isip-isip noon, ganyan, tama no? Baka makipag-usap si Jesus sa akin, walang problema yung right relationship between you and me, na sigurado ka na sa langit, pero gusto ko lang malaman ang dahilan, bakit galit ka talaga sa mga santo, kay Mama Mary, sa aking nanay, sinusunog mo at minartilyo. Kasi yung pagsunog at pagmartilyo sa mga larawan ay tanda yun sa galit at puot. Walang taong kaya niyang sunugin ang larawan sa isang tao kung hindi siya galit. Tama. Kaya doon ako napag-isip, para akong baliw na nag-isip sa mga bagay na yan, at doon ko inumpisahan na I want to become a Catholic. Pero walang Katoliko na nag-upload sa akin kasi pastor ako at nagturo pa ako ng 2 Bible school sa born again sa Cebu.
nabilib ang aking mga estudyante sa akin. Sa aking being teacher sa Bible School, pati ang presidente sa Bible School, bilib na bilib sa akin. Ngayon hindi sila makapaniwala, nandito na sa Katoliko. Kaupo. So yun ang nangyari sa aking buhay. Nakita ko na ang pangalawa ko I realized that only the Catholic Church, that the first realization I have, only the Catholic Church that officially recognize the Mother of Jesus. Yes, Ang simbahang amen. Katoliko lang ang kumikilala sa inay ng ating Panginoon. Rinirespeto, ginagalang, at walang ibang simbahan na nanindigan sa katotohanan yan at pinaglaban kundi ang simbahang Katoliko. Amen. Ave Maria. Inalay natin ating buhay, Brother Mil, Brother Ed, Brother Bin, and Brother Dinmar, Brother Sain, lahat dito ng mga staff sa studio, inalay natin ating buhay para manindigan sa katwiran at sa katotohanan na ipaglaban ang integridad at kredibilidad sa inay ng ating Panginoon. Ave Maria. Kasi ang pagbastos sa nanay ng Panginoon ay isang tanda sa pag-insulto sa kaniyang anak. Kung mahal natin ang kaniyang anak, binastos natin ang kaniyang nanay, paano maintindihan ni Jesus ang pagmamahal natin niya sa kanya? Doon ko nakita, paano maintindihan ni Jesus ang aking, kasi yung pastor pa ako, pag mag-praise and worship kami, tag 2 oras kami mag-iyakan. Then naisip ko, ano bang kahalagahan sa 2 oras na iyakan sa pagmamahal kay Kristo, pero at the same time, you hate His mother. Oh. Hindi mo man palagi makita sa simbahang Katoliko na umiiyak talaga ang mga tao during the sacrifice of the Mass. Pero makita natin ang kanilang paggalang sa inay ng Panginoon. Ave Maria. Pangalawa ko nakita, ang lalim, ang dami kong nalaman sa Biblia. Pero ganito ang aking pag-treat sa kanyang nanay. Kung sinasabi ko na ang mga Katoliko ay kunti lang ang alam nila sa Biblia, ngunit sila pa ang nagrespeto sa nanay ng Panginoon. Sino ba ang una kong papasukin sa langit? Itong maraming alam sa Biblia, pero binastos ang aking nanay? O itong kunti lang ang nalaman sa Biblia, ngunit ginalang at respeto ang aking nanay? Amen. Itong sinasabi nilang Katoliko, pasukin sa langit. Itong mga hindi Katoliko, papusukin ko man kayo, pero mag-usap muna, seminarin ko muna kayo ng 3 days sa inyo. May condition. Galit kayo sa mga santo at saka kay Mama Miri, sa aking nanay Baka magkagulo doon sa langit. Mag-usap muna tayo sa mga ganon. Kaya yung sinasabi, doon ako napag-isip, ano bang halaga sa dami mong memory verse, pero binastos mo ang aking nanay. Mayroong isang pastor nagsalin sa akin sa Bayugan, Agusan del Sur. Sabi niya, kung makita tayo, magkaroon tayo ng debate, pagpunta kayo sa Agusan. Patunayan ko na kahit si Jesus, hindi niya ginalang ang kanyang inay. Grabe. Wala akong napaiyak na nakipag-communicate sa kanya. Ganyan ba talaga, Pastor, ang gustuhan ni Jesus na bastusin ang kanyang nanay? Kung ikaw si Jesus, matuwa ka ba kung binastos ang nanay mo? Kaya na, grabe ang aming communication, ang haba. Pero habang nakarealize siya habang tumatagal, tingnan mo kung mahal mo si Jesus. Ako, sa pastor pa ako, 2 hours kami magsamba, nag-ihakan kami, lalo na pagkakanta na kami ng His name is wonderful. Yes. His name is wonderful. Jesus may umpisa na kami iyakan, Beautiful name. luluha Yes. kami. Jesus. Pero pagbanggitin ang pangalan ni Mama Miri, iyak agad kami. Huwag mo akong ganyan-ganyanin, ha? Ganyan Paiyak kami, na, oh. no? Tapos Bakit isali mo talaga si Maria? Ganyan talaga ako noon. Oh, pero umiyak ako sa pagmamahal ni Jesus. Pero mag-react ako very negative. At saka doon sa aking simbahan noon na itinayo during Christmas, maglagay lang ako doon sa bilin, Jesus lang. Sabi ko, habang naisip-isip ko, kawawa naman ito si Jesus dito, siya lang mag-isa sa Katoliko, kasama si Mama Miri at saka si Joseph. Dito sa aming bilin, nakaganyan Jesus, malungkot kasi sana kaya ang mama at tatay ko, wala naman dito. Grabe. Kaya doon ko napag-isip Yung na hatred na. ang bilin ng Katoliko is the perfect example of the perfect family. Amen. Pero ang bilin namin, walang Mama Miri at Joseph, example sa broken family. Kaya nakita ko ang kagandahan. Doon ako napag-isip na from year 2000 until 2007, gumawa ako ng desisyon na magpabinyag sa mga Katoliko. Because I realized that this is the only church that officially recognized the Mother of Jesus. And this is the only church that
teaches to remember the memory of the day. Amen. Ito lang Amen. simbahan na nangangaral na alalahanin ang mga patay. Pero sa aming sikta, pamamatay ka na, wala ka na. Membro ka na sa 19 forgotten. Pero para akong napaluha yung narinig ko sa misa ang sinasabi sa pare na, remember our brothers and sisters. Alalahanin mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nahimlay. Mayroong sa Bisaya na undo na, inumduman mo, Panginoon, inumdumi Ginoo ang aming mga igsuon nga nangamatay na, labi na gyud ang mga wala na naghandog. Kaluy silang tanan. Dad-a sila sa pagsugong sa kahayag sa imong taon. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Mama Mary ni San Jose nga iyang bana ug sa tanang apostoles ug sa tanang mga santos nga nagahimo sa imong kabuton data sa Katolikan. Uban kanila amo kang himayaw ug daygon uban sa pag-awit sa Panginoon santos na Ginoo. Doon ako napaisip na ang ganda sa Katoliko, ang pagsamba sa Katoliko kasama ang mga santos, ang nandoon na sa langit at tayo dito sa mundo. Ngunit sa amin, ang aming pagsamba, kami lang. Bahala na kayo dyan sa langit, kami dito. Pagsamba kami dito. Doon ko na-realize how wonderful is the Catholic Church. Our worship is a communion of saints. Yung sinasabi ni Brother Sign, communion of saints. At doon ko nabasa sa Hebrews chapter 12 verse 1 na, since we are surrounded of a great cloud of witnesses, let us run with perseverance, focusing our eyes to Jesus, the perfecter and the finisher of our faith. Doon ko nakita na ang mga banal pa na nandyan sa langit ay kasama natin, nagiging saksi sa ating paglalakbay sa mundo. And then, pangatlo, nakita ko na ang Simbahang Katoliko lang ang nagbigay ng totoong katawan at dugo ng ating Panginoon. Body of Jesus. Sabi natin, amen. Ako sa pastor pa ako, magpakalawat ako, simbolo sa katawan ni Kristo. Sabi na aking membro, amen. Na-feel ko na pagsabi kong simbolo, parang nawala ang meaning sa celebration. The power of the Lord's Supper is being erased when I see this is the symbol of the body of Jesus. But when the word says, this is my body, ito ang isang katotohanan na totoong katawan ng ating na partake in the celebration of the Eucharist. Kaya doon ko nakita paano ako makarating sa spiritual satisfaction kung simbolo lang ang aking nakain. Kaya nga Simbahang Katoliko, dito Simbahang Katoliko, marami tayong usahay. Sometimes magtampo tayo, masaktan tayo, pero dahil sa Eucharistia, doon makipag-usap si Jesus. Tawarin mo yung kapatid mo. Wag na kayo mag-usap sa mga bagay na hindi maganda. Ang importante ang pagkakaisa sa simbahang itinatag ng Panginoon. Amen. Magdala tayo ng mga kaluluwa pabalik sa simbahang itinatag ng Panginoon. Amen. Kaya doon ko nakita ang aking buhay na nagdesisyon ako pag-inya ako sa Simbahang Katoliko kasi para siguradong si Mama Miriam sasalubong sa akin. Baka si Judas Iscariote ang magsalubong sa akin. Kaya, and then, nakita ko na magpabinyag talaga ako kasi ang ganda Simbahang Katoliko, alalahanin ang mga patay. Ako dito, halos mamamatay ako sa kapritsing. Kung mamatay ako, hindi man na ako alalahanin kasi idolatry ang pag-alala sa Mayroon ngayong denomination na tumawag si Pastor, sabi niya, isang malaking denomination sa Born Again, nag-General Assembly. Ngayon, sa General Assembly nila, napag-usapan nila na namatay naman ang founder nila, magawa sila ng isang malaking larawan para makilala sa mga bagong pastor. So dinala doon nila sa gym dito sa malaking gymnasium dito sa sa Manila. Dinala doon ang malaking larawan. Pagdala nila doon sa mga matanda, pagkakita sa mga new generation na pastor, rinibyo. Get out, Satan! Sabi ng pastor na reverend, sabi ko, Pastor, sigurado, kung ikaw ang mamatay, re-rebukin ka rin. Sabi niya, pag makatayo ako, pang-anuhin ko sila ba? Ako ang nagpatayo sa simbahan, rebukin nila ako. Kaya doon ko nakita na ang ganda ng Simbahang Katoliko, alalahanin ka, kahit napatay ka na, but the Catholic Church teaches to remember the memory of the dead. Kaya yun na nakita ko sa Simbahang Katoliko. And then, nagbibigay ng totoong katawan ng ating Panginoon, kinikilala si Mama Mary, at pang-apat, this is the church that determine which book are to be included in the Bible.
In the Catechism, the Catholic Church number 120 nagsabi, it was by the Catholic tradition, it was by the church tradition that the church discerned which writing are to be included in the sacred scripture. The complete list is called the canon of the scripture from Genesis to Malachi and Matthew to Revelation. So pag nakita ko doon na sa Catechism, sinong nag-determine anong mga libro na ano sa Bible? Ang Katoliko. Kami, kung tanungin kami noon, sinong nag-desisyon na yon ang mga libro sa Biblia? Wala kaming masagot. Basta sabi ni pastor. Saan naman na rinig yun ni pastor? Sabi sa pastor na namatay na. Dito sa Simbahang Katoliko, mayroong dokumento that strengthen the claim of the Bible ayon sa Catechism number 120 na ang Simbahang Katoliko talaga ang nag-determine which book are to be included in the Bible. Kaya nagpabiniyag ako mga kapatid, kahit na mabigat sa aking kalooban kasi ang aking buong pamilya ay mga protestante, kung aking kuya, pastor siya, pastor pa rin ngayon, ngunit mahal ko pa rin aking kuya. Siya na lang naiwan, lahat ng mga kapatid, puro na kami Katoliko. Anim sila, siya na lang naiwan. But I still respect him as my kuya. He's still a pastor. Pero na-open line na siya, pwede na siya magpunta sa mga Katoliko. No, kasi pag magpunta ako sa Mindanao, inimbitahan ko siya magkinig sa aking mga siring. No, hindi, pero natili pa rin siya pastor, ordained pastor siya sa Oroquita City. So nakita ko ang Simbahang Katoliko, lalo na yung pumunta ako sa Holy Land, na nakita ko doon sa tahanan ni San Pedro na Katoliko talaga. Sa tahanan ni Mama Mary sa Nazaret, Katoliko talaga. Yung mga bahay nila doon, napakalaking basilika na katayo. Sabi ko, ito talaga ang simbang itinatag ng Panginoon kasi ito ang nakatayo sa tahanan ni Mama Mary at ni Jesus. Yung itong nagsabi na ang simbahan nila itinatag ng Panginoon, wala doon sa Nazaret. Istorya lang. Claim lang. Istorya lang yung tinatawag na versikulo laway, kapitulo ba? Gusto ko yun. Istorya lang. Mababasa sa Biblia. Pagpunta mo doon, Katoliko man. Yung tahanan ni San Pedro, Simbahang Katoliko ang nakatayo. Anong maisip mo? Di, napapicture ako doon sa kung saan nakatayo si Pedro, nakahawak ng susi. Picture ako doon. Picture, ganyan. Tuwang-tuwa ako. Yung pagtingin ko sa mukha ni San Pedro, parang nagalit sa akin. Naisip ko, ay, ang dami pa ng larawan ni San Pedro, minartilyo ko noon. Kaya, dahan-dahan ako lumapit. Sabi ko, Sino San Pedro, patawad lang kasi minartilyo ko yung mga larawan mo noon. Kasi sabi ng lulo ko, demonyo ka daw kaya minartilyo kayo. Kaya patawarin mo ako na naghingi ako ng sorry. Unti-unti kong tinignan ang mukha ni San Pedro, yung kanyang isatuwa, bigla mang parang nag-smile. Then excited kami kasi sabi nila na magkain tayo sa St. Peter's Feast, ha? Tapos ito dito sa tahanan ni Pedro kung saan Katoliko talagang simbahan na nakatatag, Romano Katoliko. Then mas lalo akong na on fire yung pag-akyat ko sa simbahan doon sa tahanan ni San Pedro sa bahay niya. Bisaya na Madrid, taga Davao ang sumunod ko. Sabi niya, welcome pastor. Ha? Sabi ko, wala pa. May nakilala pala ng pastor sa akin. Sabi niya, sister, excuse me, from what country you are? Siya, from Davao. I heard your testimony. Then doon ako. Doon ako, tuwang-tuwa ako, wow, ang ganda doon. Tinignan namin yung doon saan natulog si Jesus. Kaya doon ko sinabi, Lord, kung may pagkakataon man, ibigay mo sa amin. Sana pagbalik ko dito, dala-dala ko na kasama ko na si Brother Mil, si Brother Adrian, Brother Digmar, Brother Bin, o sa lahat ng mga convert pastor, mga Catholic Filipino. Sana isang grupo kami dito, ang saya kaya, no? Pag makita namin doon, na makipaglaban kasi Simbahang Katoliko, ikaw mismo ang nakapunta doon. Kahit na walang bersikulo, ipaglaban ko to. Bakit? Galing ako doon. Witness ka doon, di ba? Wala nang bersikulo. Galing ako doon. Tawag ka ng fifth gospel. Kasi kung makapunta tayo doon, tinatawag fifth gospel. Tayo rin mismo ang nakakita. Kaya nga, I'm praying na makapunta si Brother Sign, Brother Mil, early as possible, makapunta tayo doon. Kasi yung dinidream namin yan, marami akong kasama, nagawa kami ng tarpaulin, Association of Convert Pastor,
punta kami sa Mount Nebo, kung saan si Moses pinapunta sa Panginoon, pa-picture kami doon. Doon ang mga convert sa likod. Ang daming nagalit sa amin. Mga kapal ang mukha nyo, punta-punta pa kayo dyan sa Mount Nebo. Dala-dala pa kayo lang sa tarpaulin. Kasi hindi man kayo ma-determine na group of converted kung walang tarpaulin na may sulat. Kasi magpa-picture ka lang doon. Picture, okay, pero lagyan mo ng tarpaulin. O pag uwi mas Pilipinas, mas dumami ang galit sa iyo. Kaya yon ang aking dream na sana ang mga nanindigan sa katotohanan darating ang panahon magkasama-sama. Ang tamis pagpunta tayo doon sa Mount Tabor, parang luluwa tayo doon, yung doon sa Galilee, sakay tayo ng boat, yung sinakyan ni Peter, parang madama mo yung panahon nila, yung kanilang pag-ikot doon, parang palagi kang luluha doon, no? Yung kasama ko, taga Cebu, si Atty. Ropel, isa ring sa Adventist, na pareho kami kasama sa hotel, na-convert din siya, isang abogado, kasama ko siya. Punta kami sa Roma, kami pa rin ang kasama. Magaling siya mag-depend, pero ang problema na sa trabaho niya, hindi siya maka-travel sa buong Pilipinas. Kasi magaling siya mag-depend, kasi magalit talaga siya. Yung mga kalaban niya matakot sa kanila. Opposite kay Brother Mel kasi tumatawa to siya. Walang tawanan. Galing ako doon ako. Ang mga mga kalaban niya, tahimik nila kasi totoo naman galing siya doon. Kaya yun ang naano ko din, ang pagpunta ko doon na reprise. At yung doon kami, sabi ng pare na magkuha kami ng bato doon sa Lake of Galilee at saka mag-pray kami sa aming mga problema sa buhay at ano yung mga bandage namin at i-throw namin ang bato doon sa Lake of Galilee na doon na namin iwanan ang mga bandage namin sa mga maling doktrina aral doon pinakamalakas na haboy sa bato haboy mo doon pati ang mga problema mo doon ko nakita ang lumuluwag ako sabi ko Lord pag-uwi ko sa Pilipinas umpisahan ko ang pag-ikot sa buong Pilipinas. Kaya nandito ngayon, kaya ang aking nagpasalamat ako na sa birthday ko, ito ang gift sa Panginoon. Na nandito sila Brother Ben, Brother Dilmar, Brother Sai, Brother Min, and Brother Adrian, and hindi mabayaran ng pira ang kanilang presensya. So, salamat po at sana manatili tayo simbahang Katoliko. Kahit anong mangyayari, manatili tayo hanggat sa wakas ng ating buhay o sa mundong ito. I-recognize ko rin si Brother Neil, evangelista na kasama natin ngayon, na nandito ngayon kasama natin. Thank you po for coming, Brother Neil. At sa mga pangwakas na mga mensahe, unahin natin si Brother Sain. Ayun po mga kapatid, nais ko lang ipaalala po sa inyo na manatili po tayong Katoliko. I-enjoy natin yung doktrina, i-enjoy po natin ang simbahan na mismong itinatag ng ating Panginoon. Ako ngayon wala na akong hinihiling kasi nai-enjoy ko kung anong meron ako sa Catholic Church. Yung pagmamahal sa mahal na ina, pagmamahal sa mga santo, hindi lang santo sa langit kundi yung mga striving na maging saints. So, yun yung greatest commandment sa atin ni Lord na i-love natin siya at ang ating kapwa. So, ayun po, stay Catholic and learn Catholic. Sigurado ako na talagang may enjoy niyo po ang Catholic faith. Amen. Amen. Palakpakan din ang Panginoon. Ngayon punta tayo kay Brother Bin sa pangwakas na mensahe. Sa mensahe po siguro sa akin is, ang pagiging Katoliko is a life struggle. It is a step by step na kung saan, sabi nga, at the end of the day, minsan lagi nating tatandaan, it doesn't necessarily mean na kailangan lagi tayong may bersikulo. Ang mahalaga dito, we have the faith and we have the works. Sana yung ating mga pinipreach, makita mismo sa ating buhay. Nang sa gayon, maging tunay talagang evangelizer sa bawat isang Katoliko. And remember, hindi mo kailangan magpakatalino at magpakagwapo dito. Kahit sino pwedeng mag-evangelize. Trabaho po ng bawat Katoliko yan. Hindi lang po ng pari, ng bishop, ng pope. Yan po ang natutunan ko, simple lang. Una, namnamin mo ang pagiging Katoliko mo sa pasaan. Pamilya mo, trabaho mo. You can put the faith in any aspect of life. So yun po ang challenge. Sa pang-araw-araw na gawain ng buhay, unahin si Kristo bago ang sarili. Amen. Amen.
Next, si Brother Dinmar. Mga minamahal, muli po, no? Nagpapasalamat tayo kay Brother Noe sa kanyang pag-imbita sa atin. Binabati ko kayo muli ng isang maligaya at mapagpalang kaarawan po sa inyo, Brother Noe. So mga minamahal, unang-una sa lahat, nawa ay kayo ay pinagpala ng ating Panginoon ngayon sa ating ginawang pagtalakay sa katotohanan ng iglesyang ito na nagpapatotoo sa mga buhay ng ating mga kasama at ng aking sariling testimonya na siyang nagpapatunay na ang Diyos ay nandoon sa simbahang ito. Nananatili hanggang sa ngayon, katulad ng sinabi niya na ako'y sa inyo magpakailan paman. So mga minamahal, itong aming mga testimonya na inyo narinig, ito po ay tunay. Hindi ito kwento-kwento lang. Hindi ito kinakatha namin na gaya ng sinasabi ninyo na ang Katoliko daming kinakatha. No? Mga minamahal, kapag kayo nag-aral, yung mga simpleng katanungan ninyo, halimbawa si Maria ba ay ina ng Diyos? Ang rosaryo ba ay pagano? Lahat yan pag-aralan na lang ninyo, no? Kasi madali lang iyan sagutin. Lahat. Actually, kaya nyo i-research yan. Huwag nyo nang itanong sa amin. Pero, ito ang gusto kong itiyak sa inyo. No? Ito ang gusto kong itiyak sa inyo. Kapag kami ang tinanong po ninyo, sasagot kami kung ano ang katotohanan. Kung ayaw nyo man tanggapin, mahal pa rin namin kayo, sasabihin pa rin namin ang katotohanan. Amen. Amen. So mga minamahal, muli po, ito po si Brother Denmar Santiago ng GSK Healing Online na sa inyo nagpapaalala kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang sumainyo ngayon at magpasawa ng hanggan. Amen. Palakpakan sa Panginoon. Ngayon, si Brother Mil, ating pakinggan. So muli, maraming salamat sa Diyos. Ganon din sa ating buutan na kay Brother Anyang sa kanyang evangelization. Ganon din, binabati namin yung mga taga Palawan dun sa Nyo Canipo. Nyo Canipo, no? Kila Father Gerald Tan, kay Sister Victoria, no? Maylin Victoria, no? Sana makabalik kami kaagad dyan, Brother Noe. Amen. So maraming salamat sa inyo. So ang sa akin lang, no, ang huling bilin po namin. So bago po natin iwanan ang simbahang Katoliko, saliksikin po muna natin, aralin po muna natin, gaya nga ng kanta ng mga Kristiyano, no? Mag-isip-isip ng 1, 2, 3, sundan mo kami, hindi sila, no? Sundan niyo po ang aming mga ginagawang pag-aaral upang mapalalim po natin ang ating pananampalataya bilang binyagang Katoliko, no? Marami pong mga Katoliko, lalo-lalo na yung mga Katoliko na hindi nag-aaral, na akala nila na hindi tayo ang tama. Marami mga Katoliko na hindi nakakaalam na sila ay nasa tama. Amen. Na pag umalis, sila na yung nasa mali. Iyon ang hindi nila nalalaman, no? Maraming mga Katoliko sa panahon natin ngayon na hindi nalalaman na tayo ang tunay na nasa katotohanan. Kaya mga brothers and sisters, bago po tayo umalis sa ating pananampalatayang Katoliko na ating nakagisnan, aralin po muna natin at lalo basahin natin yung Biblia at yung CCC para hindi po tayo magsisi. Nag-aral ng CCC pa. Huwag natin kalimutan palagi ang kanyang programa sa Catholic Faith Defense, in Defense of the Truth, na tulungan natin siya at i-subscribe natin, i-share natin ang kanyang mga video. Amen. Maraming Amen. salamat, Brother Mel. Palakpakan din ang inyong The last but not the least, Brother Adrian. Ayan, so simpleng message ko lang sa mga kapwa ko Katoliko na kay Jesus lang palagi ang tingin. Kasi sa panahon ngayon na ang daming mga bumabati ko sa atin and mga leader ng simbahan natin na lagi nating isipin na sila ay tao din na nagkakamali. Never put your faith on your leader. Kasi pag masyado mong masyado ka nakatingin sa leader mo, iniidolo mo yan. Kunyari, si Pope Francis, may nasabi siya na hindi mo nagustuhan. Sobra talaga makaka-apekto yun sa pananampalataya mo. Pero lagi natin tatandaan na itong simbahan nito ay tinatag ni Jesus. Diba? Nagbinigyan lang niya ng authority, sila ang mga succession, but our Catholic Church is founded by Jesus Christ at ang foundation na to
ay si Jesus. At tayong mga Katoliko ay we are Jesus follower. Amen. Di ba? Amen. Parang sinasabi nga na hindi naman kayo Jesus follower, pero sa totoo lang, lahat ng ginagawa natin, tradition, even rosary is all about Jesus. Amen. Di ba? Amen. So, maling notion yun na ang Katoliko hindi Kristiyano dahil ang unang Kristiyano ay mga Katoliko. Correct. Amen. So, yun lang. And thank you, God bless. Maraming salamat, Brother Ed. May message si Father Randy from Diocese of Tarlac. Sana daw may imitahan kayo namin. Thank you po, Father Randy. Ngayon na. Yes. Ngayon na, Father. Thank you po. Salamat, Father Randy. At bago tayo magtapos, ating basahin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. May iba't ibang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang ating ang espiritong nagkaloob sa mga ito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang ating Panginoon. Amen. Pinaglingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Ang ilan sa atin ay pinagkalooban ng kakayahang magsasalita ng mensahe, karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang espiritu ang kumikilos nito. Ang espiritu ring iyon ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at iba ang kapangyarihan para magpagaling sa may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumagawa ng himala, iba na may kakayahang magpapahayag ng mensahe mula sa Diyos, at iba'y may kakayahang kumilala sa aling kalooban ang mula sa Espiritu, at kung alin may pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Amen. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat na ito. So makita natin na ang mga pagsisikap natin kay Brother Mil na ministry sa kaniyang In Defense of the Truth, no, ang kaniyang mga ginagawa para lang mapatibay ang pananampalataya sa mga kapatid nating Katoliko sa iba't ibang dako ng Pilipinas o sa iba't ibang panig ng mundo. Makita rin natin ang gift na nandiyan kay Brother Sain Aguilon, na mayroon din siyang mga siring na ginagawa, at kay Brother Bin Agabin sa kaniyang Catholic Faith Defenders Ministry na kaniyang ginagawa sa matagal ng panahon. Kay Brother Dinmar, mayroon siya sa GSK Healing Online, at kay Brother Adrian Milag, ang kaniyang Katoliko Ako, no? At ang kaniyang vlog na nagbigay ng inspirasyon sa maraming mga Katoliko sa buong Pilipinas at sa iba't ibang. Isa lang Espiritu ang kumikilos nito. Amen. Isa lang Diyos ang kumikilos nito. Kaya tayo po ay nanindigan at niwala na ang ministry is not a competition. It is a cooperation. We Amen. cooperate each other, our gifts, our talents, not to compete each other, but to cooperate each other in bringing more souls back to Jesus and to His church. Kaya nga sa aking paningin kay Mama Miri noon, si Mama Miri is a great competitor to her son. Kinukumpit niya si Jesus Christ na ang mga kaluwalhatian para kay Jesus, tinangay niya. Iyon ang aming paniniwala. Kaya ang pagbigay ng parangal at debosyon kay Mama Mary, kukunin ni Mama Mary ang parangal na para kay Jesus. Ngunit na-realize ko ito na mali pala ang aking pag-iisip. Na si Mama Mary is a great competitor. Si Mama Mary pala, sa totoo lang, is not a great competitor, but a great intercessor Amen. of the church Amen. founded by our Lord Jesus Christ. Hindi siya competitor kasi nanay siya, kundi intercessor na para sa kanya ang lahat ay susunod sa kalooban ng kaniyang anak, ang ating tagapagligtas. Amen. Kaya nagkamali ako at nakita ko ang kanyang pagka-intercessor sa John chapter 2 na si intercede sa kakulangan ng alak at ibinigay sa Panginoong Hesus kahit hindi pa panahon, kasi nanay niya ang humingi, kahit hindi pa panahon binigay niya ang hinihingi. Dahil sa namin. Kaya nga sa gabing ito, kahit hindi pa sana panahon, ngunit mga kapatid, hiningi natin, naglambing tayo kay Mama Mary, then mangyari ang nangyari sa kasalsakalan. What happened in Cana will happen to us if we will approach the Mother of Jesus and present to her our concern and our request.
ang nangyari sa kana, mangyari rin sa ating buhay. Kaya sa gabing ito mga kapatid, tatapusin natin sa isang awitin na Give Thanks with a Grateful Heart ang programang ito. Salamat po sa inyong lahat, ating mga taga-subaybay sa buong iba't ibang dako ng mundo, sa inyong suporta. Kami po ay nanalangin na kung loobin ng Diyos, magkaroon kami ng team na magpunta sa Hulilan, mag-pilgrimage doon. Kasi marami naman tayong mga nandoon sa Hulilan, si Father Marky Tubias, na willing siya na doon tayo matulog sa kanilang kumbinto, at saka Sister Annie Gilasio na palaging nakipag-communicate sa atin. No, of course, matulog din sa kumbinto nila ni ni Father Maki, magbayad din tayo. Grabe naman, no? And of course, mayroon naman tayong pang-give, no? Kasi pinatulog tayo di ba? So yon, Father Maki Tubias, recognize ka namin sa Passionist Congregation na loobin ng Panginoon. Diyan kami matulog sa kumbinto mo. At regards na lang sa mga kasama mo diyan kaparian, at sa kay Sister Annie at kay Sister Jenny Portugalisa sa Lebanon, at sa marami pang mga taga-subaybay. Nanalangin kami na pagkatapos sa pandemic, makapunta kami dyan, ang team na ito, at dagdag pang ibang mga apologies na gusto namin maisama sa aming team. Maraming salamat po, at tapusin natin sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Panginoon. Ang aming pagkakatipon ngayon ay nagpapatunay na Ikaw ang kumikilos. Hindi namin ito ini-expect na mangyari sa gabing ito, kundi nangyari ito, Panginoong Hesus, dahil mahal ka namin sa aming buhay. Mahal namin ka at mahal namin ang iyong simbahan. Mahal namin ang iyong inay, kasi ang pagbastos sa iyong inay ay nagbigay sa iyo ng kalungkutan. Kaya ang totoong pagsamba at ang totoong paglilingkod ay pagrespeto sa inay mong ginigiling, sa inay mong minamahal. Kaya sa gabing ito, as we celebrate the Feast of the Innocents, na pinatay ni Herodes dahil sa kaniyang kasakiman sa kapangyarihan, sa gabing ito, Panginoon, nanalangin kami na gawin mo kaming instrumento sa mga inosenteng bata na deny sa kanila ang hustisya at ang pribilehiyo sa kanilang buhay. Use us as an instrument of your mercy and love, loving Father, and the converted pastors of the Philippines, kasama ang mga Catholic faith defenders sa iba't ibang dako ng Pilipinas, na patuloy naming isusulong ang pakikipaglaban sa katwiran at sa katotohanan, para marami pang kaluluwa ang maipabalik sa simbahang itinatag mo. Sa gabing ito, Panginoon, salamat kay Brother Mil, pinadala mo dito ngayon, kay Brother Sayin, Brother Dinmar, Brother Bin, and Brother Adrian. Salamat, Panginoon, na dito kami nagkakaisa kasama ni Brother Jonathan, Brother Fritz, and Brother Andy, and Brother Dave, Brother Cyper, at sa lahat na kasama ko ngayon sa gabing ito. Thank you so much, loving Father, sa success sa misa sa Converted Pastor Center sa General Santos City, sa misa sa Cebu City, at sa Cagayan de Oro City, sa Canangadiring, at sa Zamboanga, iba't ibang dako ng Pilipinas, kung saan ang mga converted pastor nagtitipon-tipon. Pagpapasalamat sa iyo dahil sa gift of conversion na pinabalik mo kami, Panginoon, sa kawan na itinatag mo. Ito po ay isang napakalaking gift sa amin, na habang kami ay wandering in the wilderness, tinawag mo kami para uuwi sa simbahan kung saan nandyan ka, at nandyan ang iyong inay, ang aming mahal na Birhen Maria. Kaya tuwang-tuwa kami, Panginoon, na sa Paskong ito, naalaala namin na marami sa aming mga kapatid na itinakwil si Mama Mary, kundi sa kanilang kapaskuhan at pagdiriwang sa iba't ibang mga center sa buong Pilipinas, ay ginagalang na at rinespito ang inay mo na nagmamahal sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya magiging joyful na ang birthday mo sa buwan na itong Disyembre, at patuloy kami maglilingkod sa iyo habang may buhay pa o hanggat sa wakas ng mundong ito. Ibalik namin ang pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo, Ama, naming mapagmahal, sa magitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama sa panalangin ni Mama Mary at sa lahat ng mga banal. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Awitin natin, Give Thanks with a Grateful Heart.
sa YouTube and Facebook na sa kanilang sakripisyong pagsasama sa amin kahit na pagod sila sa mga trabaho sa iba't ibang dako ng daigdig. Ito ay isang tanda sa kanilang kaligayahan sa mga kapatid naming nagbalik loob sa simbahang Katoliko. Kaya Panginoon, sa mga nagsakripisyo sa pagsuporta sa ministry na ipinagkaloob mo sa amin, sa kay Brother Mil and kay Brother Adrian, Brother Dinmar and Brother Sain, Brother Bin, sa aming lahat, sa mga pinagkaloob nila sa amin, Panginoon, sana po ibalik mo ito sa mga kapatid namin na nagsakripisyo sa iba't ibang any amount of support, siksik, liglig at umaapaw na Amen. pagpapala. Panginoon, basbasan mo ang ang simbahang itinatag mo with the leadership of our Pope Francis na nagmamahal sa kawan at sa pamagitan ng iyong pagbabasbas. Ingatan mo palagi ang aming Santo Papa at ang mga obispo na kasama niya na namamahala sa simbahang ito. At pagkakaisahin mo kami ang lahat ng mga lingkod from laiko sa mga kaparian at mga madre para magpatuloy sa misyong ipinagkaloob mo sa amin. Sa gabing ito, pinupuri namin at pinapasalamatan ang iyong makapangyarihang pangalan at we commit everything to you in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Awitin natin ang happy birthday sa nag-birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. At salamat din si Sergio sa pagluto mo sa ating mga ulam. Your wonderful smile gives us the inspiration na pakain ulit sa mga luto mo. Masarap naman. Oo. Dumating na yung Hello. Hello, Father Darwin. I-greet mo na natin si Father Darwin. Father! Merry Christmas, Merry Father. Christmas, Padre. Merry Christmas po.